Mula sa iba't ibang panig ng mundo, sinalubong ang taong 2017 sa mga nagagandahang fireworks display. Pero sa bansang Turkey, mahigpit ang seguridad dahil sa nangyaring shooting incident bago sumapit ang bagong taon. Ang balita sa labas ng bansa mula kay Juliet Karangian. 5, 4, 3, 2, 1! Nasaksihan rin sa buong mundo ang pagsalubong sa bagong taon. Ang bansang New Zealand, Australia at Russia ang ilan sa mga unang sumalubong ng taong 2017. Ang annual fireworks display sa Sydney, Australia na pinanood ng milyong katao bilang dedikasyon kay David Bowie at Gene Wilder, mga celebrities na namatay sa nakalipas na taon. Sa Dubai, libong katao naman ang nanood ng fireworks sa Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa buong mundo. Nakaantabay naman ang mga private security guards at hinarangan din ang mga lansangan para mabigyan daan ang mga emergency vehicles. Samantala, kinansela ang fireworks sa Eiffel Tower sa Paris, pero nagkaroon pa rin ng display na binantayan ng armadong sundalo at traffic barriers. Sa New York City naman, ipinosisyon ang mga dump trucks sa Times Square bilang protective barrier sa inaasahang 1 milyong lalahok sa Countdown 2017. Sa mensaheng pinaabot ni US President Barack Obama, nagbalik tanaw siya sa nakalipas at sa nalalabi pa niyang termino. Tinapos ang kanyang mensahe sa pagsasabing, "And from the Obama family to yours, have a happy and blessed 2017." Sa pamamagitan man ng Twitter, pinaabot ni US President-elect Donald Trump ang kanyang pagbati sa lahat, kasama na ang kanyang mga itinuturing na kaaway. Sa huli ay sinabi ni Trump ang salitang love. Sa bansang Turkey naman, nahadlangan ang kanilang selebrasyon ng bagong taon matapos umatake ang 2 gunmen sa isang nightclub sa Istanbul na kinasawi ng 35 katao. Karagdagang seguridad rin ang inilatag sa maraming syudad. Bunsod na rin ang nangyaring truck attack sa Berlin Christmas Market na kinasawi ng 12 katao. Mariing kinondena na naman ito ng Amerika. Kaugnay nito, tiniyak ni US President Barack Obama ang suporta ng Amerika sa Turkey, kasabay ng pagpapahayag ng kanyang pakikiramay sa mga namatay. Para sa PTV News, Juliet Karangian.